Okay. So tignan yung mga katabi nyo, parang, sabi mo nga, parang na-sunburn ka. Parang di obvious na nagdagat ka, no? No? Masarap talaga eh, no? At sana nga lahat tayo nakapagdagat. At yun nga, at lahat ng maiwan sa Metro Manila ay nakapag road trip, kaya lang sa mahal ng diesel. Hindi rin. Hindi rin. Pero ang importante, ando doon tayo sa ating mga bahay, patuloy na inaalala yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, prepared for difficult times. Literal, na kailangan maging prepared tayo dahil nga sa nangyayari sa ating paligid. No? Ah, mga may sasakyan, sa Tuesday tataas ulit ang gasolina. Sa mga nanay, ang taas na ng LPG. So, pero may magandang balita, no? Ang flag carrier ng bansang Pilipinas ay padadaanin dun sa Strait of Hormuz para makarating sa atin yung ating supply ng crude oil. Okay? At patuloy tayo manalangin na matapos ng gulong ito upang sa ganun ay yung mga uncertainty that brought about this situation na meron tayo ngayon ay magkaroon na ng kapayapaan sa bawat isa. Kasi totoo naman, nakakapagbigay ng alalahanin, ng duda, ng pangamba, mga what if. Marami tayong mga kaibigan, kakilakang mag-anak, doon sa dako ng Middle East, na patuloy na nananalangin na huwag nga silang maapektuhan ng nangyayaring gulo at patuloy natin silang isama sa ating panalangin. So Luke 22:1-30 po yung ating passage for today. At yun nga po, pag-uusapan natin dito how to be prepared. No? Katulad ng si Kristo nang siya pumasok doon sa Jerusalem para ihanda ang kanyang sarili na ipako sa krus. Alam niya yon. No, hindi siya pumasok sa Jerusalem para sakay ng isang donkey, para maging isang political deliverer, kundi pumasok siya sa Jerusalem, kundi ipayag na ako ang hari ng kapayapaan. Okay? King of peace. That's why kailangan niyang ayusin ang templo, linisin ang templo ng kanyang ama. At yun nga po, sa Luke 22, makikita natin doon yung kung saan nagtakda o yung stage na kung saan ang crucifixion ni Jesus ay mangyayari during the Passover festival in Jerusalem. Ano yung Passover? Ito yung pagkilala, pag-alaala na kung saan the angel of death sa panahon ng mga Israelites ay doon sa Egypt, na kung wala ng bahid ng tupa ang kanilang mga doorpost, pagdating ng angel of death, ang lahat ng panganay ay mamamatay. Panganay na anak, panganay na hayop, lahat ng ito ay mamamatay. Kasi iyon ay kasama sa 7 salot na ipinadala ng Diyos upang ang kanyang bayang Israel ay makalaya mula sa pagkakaalipin ng mga Egyptian tungo doon sa lupang pangako na hinanda sa kanila. So nagtataka ang mga Egyptian pagdating sa bayan ng Goshen, doon sa upper part ng Egypt, na kung saan nandoon yung mga Israelites, walang namatay. Walang namatay. At ang buong Egypt, maliban doon sa Goshen, ay umiiyak, nagdadalamhati dahil nangamatay ang mga firstborn. Taas ang kamay ang mga panganay dito. Buti na lang, hindi pa kayo buhay nun. No? Ayun na yung ating mababasa sa Exodus. So, ano po ba ang nangyari dito sa Luke 22? Ano yung setting? Ito ay during the Passover festival. Okay? The Feast of the Unleavened Bread. Magkasabay po yan na pinag-celebrate ng mga Hudyo sa panahon na yon. Paki-advance nga, kuya. Okay, sige. Ayan yung ating title, The Setting of the New Covenant. No? Ang pagpapatibay ng bagong tipan sa makabagong simbahan. So, ayan nga po, the Feast of Passover, the Unleavened Bread. Yung unleavened bread, ito yung tinapay na walang pampaalsa. At tuwing sila sumasapit sa pista na tulad itong Passover na kanilang ginugunita na nangyari sa kanilang mga ninuno,
gumagawa sila ng tinapay. After ng kanilang regular meal, okay? After ng kanilang regular meal, meron silang Feast of the Unleavened Bread, mga tinapay na walang pampaalsa. So in verses 1 to 6, nagkaroon ng conspiracy, pagsasabwatan. Kung inyong mababasa sa inyong mga Bible, no? Dahil si Jesus ay pumasok sa Jerusalem, marami siyang nasagasaan na scribes and Pharisees, teachers of the law. Siya ay pinagbabantaang patayin. Pero dahil si Jesus galing sa Galilee, na kung saan marami siyang ginawang ministry, at pumasok sa Jerusalem, maraming taga-Galilee ang sumunod sa kanya. So hindi siya pwedeng patayin sa maraming tao kasi magkakaroon ng kaguluhan. Magkakaroon ng kudeta. Magkakaroon ng pagkakagulo. Kaya ang mga chief priests at mga scribes ay nagpaplano paano papatayin si Jesus away from the crowd para maiwasan ang riot. At si Judas Iscariot, isa sa mga alagad niya, ay nagpakita ng motibo na kayang gawin iyon. Kasi bakit siya ay na-impluwensya ni Satan, ng evil, for the certain amount of money. Okay? May sabuatan nangyari para pagtayin ng ating Panginoong Jesus. Now, the Last Supper, mamaya ito yung ating pag-uusapan. Gusto ko lang ibahagi sa inyo yung buong chapter ng Luke 22. Ito yung mamaya ang ating focus verse passage. Sa Last Supper, ito ay kung saan ay tinatag ni Jesus ang observance of Feast of Passover, pero in a certain manner. Re-institute niya. Ibig sabihin, muling itinatag sa pamamagitan ng tinapay at alak na hindi na patungkol sa pag-aalaala ng Passover, kundi patungkol sa kanyang dugo at katawan na magiging dahilan ng kanyang kamatayan sa krus. Okay? Hindi na traditional na lamb na kailangan patayin, na isang lalaki na lamb, datupa, isang taong gulang, at walang kapintasan. Ayun ang kanilang hinahanda during the Feast of Passover. Pero nire-institute ng Panginoong Yesus. Okay? Kaya makita natin dito kung paano isasagawa ito. Mamaya pag-usapan natin. And then verses 21 to 23, the prediction of betrayal. Alam ni Jesus na siya ay ipagkakanulo. Alam ni Jesus na siya ay pagtataksilan. Kasi ito ay bahagi ng plano ng Diyos. Pero hindi niya palulusutin ang gawain ng isang traidor. Mangyayari ang kalooban ng Diyos, pero hindi niya palulusutin ang taong gagawa nito. That is the tinatawag nating will ng Panginoon, that He allows certain bad things to happen, okay? Permissive will of God, that He allows certain things to happen para mangyari ang kalooban niya. There is not a perfect will of God, permissive will of God, allowing certain situation para mangyari ang kanyang plano na maligtas ang tao. Now, sa kabila ng lahat ng iyon, may nangyayaring gano'n na, itong mga tagasunod niya, nag-usap-usap. Alam nila, mamamatay si Kristo, sino ang papalit? Sino ang greatest? Who is the greatest? At sabi nila, sa kabila ng malalim na seryoso na pag-uusap, nag-aaway-aaway sila kung sino ang pinakadakila. Pero sinabi ng Panginoong Hesus sa kanila, huwag kayong mag-away-away tungkol sa pagiging dakila. Kung ikaw ang maging dakila, makita sa iyo ang isang tagapaglingkod. Okay? Kung ikaw yung pinakamalaki, makita sa iyo ikaw yung pinakamababa. Na ibig sabihin, you're the greatest, but you have this character of servant leader.
Pero ang kagandahan sa promise na yun, kahit na sila nagkakatalo, dahil hindi nila naintindihan ang kamatayan ni Jesus, ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanila, patuloy siya na nangangako na magkakaroon sila ng lugar sa langit na kanyang paghaharian. Kasi nga alam ni Jesus na hindi alam ng mga disipulong ito yung kanyang ibig sabihin na kamatayan. Okay? All the while, ang alam nila, si Jesus ay mamumuno sa bansang Israel para ang mga taga-Roma ay mawalan na ng influence sa kanila. Now, anong pag-usapan natin dito? The setting of the New Covenant na kung saan dito ipapakita ng Panginoong Yesus sa kanyang mga disciples, itong Passover na ito ay patungo doon sa faithful deliverance ng ating Panginoong Yesus. Sige kuya, paki-adjust. In Luke 22:7-11, makikita natin dyan, ito yung kwento na kung saan, yun nga, ipagse-celebrate the Feast of the Unleavened Bread, na kung saan ang Passover lamb ay kailangan i-sacrifice. Tupa, lalaki, 1 taon, walang kapintasan. Kasama ang isang tinapay na walang pampaalsa. Okay. So, inutusan niya, si Peter si John na pumunta doon sa isang bayan na kung saan doon nila gagawin yung Passover. Now, ang sabi niya, pagpasok niyo sa isang city na yan, meron kayo makikitang lalaki na may tangan-tangan na jar of water. Paanong hindi obvious yung sabi ni Jesus na yan ang magiging place natin to celebrate the Passover kasi ang mga lalaki noon hindi nagdadala ng balde ng tubig kasi yun ay gawain ng babae. Kaya very specific si Jesus. Pag may nakita kayong lalaki na may daladalang balde ng tubig, kausapin niya at sabi niyo sa kanya, gagamitin ng kanyang bahay upang doon tayo mag-celebrate ng Passover. Okay, the next, adjust. At pagdating dito, sa 12-16, pagdating sa 14, basahin natin. When the hour came, dumating ang tamang oras, Jesus and his apostles reclined at the table, and he said to them, I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you, I will not eat it again until it finds fulfillment in the kingdom of God. Ibig sabihin, Lord, ngayon lang kayo nagkasama-sama ng iyong mga apostol na kumain during the Feast of the Passover? No. Matagal na siyang naghahangad na makasalo sila dahil itong Feast of the Passover na ito na yung leading sa kanyang kamatayan. Itong Feast of the Passover na ito, iibahin niya ang tradisyon ng paggugunita ng Feast of Passover. Hindi na patungkol sa paggunita na sila ay nabuhay sa pagdaan ng angel of death, kundi ito ay isang pag-alaala sa kanyang katawan at dugo. Kaya sabi niya, matagal ko nang hinahangad na makasalo kayo. Siguro kung ando doon kayo sa eksena na yun, nagtataka kayo. Teka muna, madalas na kami nagkakasama-sama kumain. Bakit ganun pa siya ka-eager to dine with me? To dine with Jesus is to enter in a covenant relationship with Him. Hindi lang ito isang normal na pagkasabay ng pagkain. Ang sinasabi dito ni Jesus, papasok tayo sa isang covenant relationship. Mamamatay ako, at kahit na hindi ka maging tapat sa akin, patuloy akong magiging tapat na Diyos sa inyo. Mahalaga ito. Ito yung gagawin niyang pagbabago sa paggunita ng Feast of the Passover. Now, itong meal na ito, originally, ito ay intended sa mga small family. Small group lang. Kaya nga gagawin ni Jesus, iibayin niya. It will be available for those who want to enter, to dine with Him, to enter in a covenant relationship with Jesus. Hindi na ito isang kanya-kanyang kainan, dito kayo, dito kami. At isa-celebrate natin Passover, hindi. Iibahin na ng ating Panginoong Diyos. That's why we celebrate the communion corporately.
Pastor, pwede naman sa bahay natin. Of course, pwede. Pero iba yung tayo magkakasama. Ginawa natin yun during the pandemic. Nagkaroon tayo ng communion sa ating mga bahay. Pero the essence ay hindi na para ano. Katulad ng mga Hudyo na ginugunta yung kanilang kaligtasan, yung kanilang pagkaalis mula sa Egypt tungo sa Promised Land. Tayo ay nagkakaisa at naniniwala at nananampalataya, tayo ay pinag-iisa ng Diyos sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Now, ano pa? Very specific. May pattern ng activities na kailangan nilang gawin para i-memorialize yung ganitong event. Ito nga yung Jewish exodus from Egypt going to the Promised Land. Kung bakit nila ginagawa ito. At yun nga, meron itong mga rules na dapat gawin. The law of the Torah. No? Anong sabi? The law of Torah. Pag gagawin nyo ito, ayun nga, isang hayop na walang kapansanan. So, balikan natin. Tignan natin yung Luke 22:19-20. Kuya, paki-adjust. Dito tayo mag-focus. Sabi diyan, after taking the cup, he gave thanks and said, "Take this and divide it among you. For I tell you, I will not drink again from the fruit of the vine until the kingdom of God comes." Hindi na ako muling iinom. No? Dito sa prutas sa bunga na ito. Okay? And he took bread, gave thanks, and broke it and gave it to them. Ibinigay sa kanila, saying, "This is my body given for you. Do this in remembrance of me." Hindi na in remembrance of the Passover. Hindi na. Kaya nga, eagerly decided Jesus na mangyari na ito kasi ito yung tamang panahon para maintindihan ng kanyang mga disciple yung kanyang mission na ginawa na kasama sila. Now, in the same way, after the supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." Now, ang tanong, what is the new covenant na tinutukoy ng ating Panginoong Diyos? What is the new covenant? Ibinigay yung tinapay, pinuputol. May cup na ibinigay. Ang sabi niya, "This is my blood, pour out for you." New covenant means new sacrifice. Okay? Anong ibig sabihin new sacrifice? Wala nang paulit-ulit na pupunta sa templo, magdadala ng turtle dove, magdadala ng mga grains offering, magdadala ng mga kambing, magdadala ng mga hayop according sa kanilang kasalanan, kundi once and for all, sabi ni Jesus, "Mamamatay ako para sa kapatawaran ng lahat." Once and for all, ako na ang magsasacrifice. Hindi na kailangan taon-taon pupunta pa sa templo. Kung saan sa kayo galing na lupalop, pagdating ng Passover, pupunta ka sa templo, bibili kayo ng hayop doon, may mga traders doon, para iaalay, para sa ating mga kasalanan. Wala na. Sapat na ako, sabi ni Kristo. Tapikin mo ngayon katabi mo, tapakin mo. Sabi mo, hampas-hampas ka ba nung Biyernes Santo? Ang tawag doon? Nagpenitensya ka ba ng Biyernes Santo? Kasama ka ba sa mga nakatakabang mukha at hinampas-hampas mo yung katawan mo? Wala na. Tapos na. New covenant means new sacrifice. Okay? Ang sabi nga doon sa Hebrew 8:6, "But Jesus has now obtained a superior ministry, and to that degree, He is the mediator of better covenant." He is the mediator. Siya yung tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti. Hindi natin sinasabi yung Old Covenant ay hindi mabuti. Kailangan sundin ang Old Covenant. Ito ay galing sa kanyang amang nasa langit. Pero sa nasabi si Jesus ang magiging tagapamagitan ng higit na mabuti na covenant because of His sacrifices doon sa krus. Kaya makita natin talaga, when it comes to New Covenant, may bagong relationship.
Hindi lang isang sakripisyo ang binigay ni Jesus. Bagong relationship, and nga sinasabi ko, we are entering in a covenant relationship with Jesus. Hindi contract. Hindi basta agreement. Covenant relationship. Anong ibig sabihin? Kahit na anong kasalanan ko, ang Diyos ay magiging tapat sa akin. Kasi bakit? Siya ay namatay para sa akin. New relationship, bagong relasyon. God promises to write His law, hindi na sa tablet, kundi sa ating mga puso. Available ang kapatawaran, at yun nga, tayo na ngayon ang kanyang piniling tao. Hindi na ang bansang Israel. Hindi na sila ang chosen nation, kundi sa lahat ng pumasok sa bagong relasyon kay Kristo ay open na. No? Open na para sa lahat. Kaya nga sinelyohan ng kanyang banal na dugo itong bagong relationship na ito. This is my blood poured out for you for a new covenant. Selyado. That's why may mga nagagawa tayong mistake na kasalanan. Ang tanong nga sa akin, Pastor, kung tinanggap si Kristo, patuloy ako nagkakasala. Paano na yun? Hindi, anong sabi ng Panginoong Diyos? Siya pa rin ang gumawa ng ng paraan. If we confess our sin, He is what? Faithful and just to forgive us and cleanse us. So that we can come into the throne of mercy and grace without guilt, without shame. Kasi because of the relationship that we have in Jesus. Of course, magkakasala. Of course, magkakamali. Pero ang kagandahan, available ang forgiveness. Tanong mo sa katabi mo, handa ka ba magpatawad? Tanong mo sa katabi mo, mahirap magpatawad. Hindi, mahirap talaga. Pero kailangan magpatawad. Unang-una dahil sa ating mga relasyon sa bawat isa. New covenant means what? Ang sabi sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap, receive, at sumampalataya, believe, sa Kanya, pertaining to Jesus, ay binigyan na yan ng karapatang maging anak ng Diyos. For those who accept, for those who receive, for those who believe in Jesus, He gave them the rights to become the children of God. Kaya yung katabi mo, anak ng Diyos yan. Tignan mo. Kahit mukhang, ewan ko, mukhang kolokoy, tignan niyo. Lalo si Jet, tignan mo. Paano mo sasabing anak ng Diyos to, mukhang kolokoy? Di ba? Mukhang kamote. Di ba? Pero salamat sa New Covenant. Once and for all, tinapos na ni Kristo sa krus. It is finished. Tetelestai. It is finished. Fully paid. Fully paid. Mission accomplished. Salamat sa New Covenant of the bread and the cup. Meron tayong relationship sa Panginoong Hesus. Salamat sa New Covenant. Meron na tayong bagong i-remember, aalahalahanin. Kaya po napakalaga ng Lord's Supper. Okay? So, ano ba yung nakikita nating theological bridge between this Old Covenant, which is the Passover, and the New Covenant? The Old Covenant is the Passover na kung saan ang mga blood, ang mga doorposts at kailangan ay may dugo para masave ang Israel from death in Egypt. Pagdating naman sa cross, ito nga tinatawag nating bridge, no? Pagdating sa cross of Jesus, the blood of Christ, the true Passover lamb, siya talaga yung alay na walang bahid. Ito yung nagliligtas sa mga sumasampalataya sa Kanya from judgment and sin. Okay? So the Passover, the Old Covenant to New Covenant of the cross, nakita natin paano ito itinawid ng ating Panginoong Jesus. Now, paano naman natin to i-apply in the modern times sa ating mga simbahan? A. Letter A,
Pakibasa, sabay-sabay, mga babae. The new covenant is grounded in Christ's sacrifice. Ito yung tinatawag natin, new covenant, new sacrifice. Di ba? That's why we always have this rhythm of weekly rhythm of identity and accountability. Habang hawak natin yung mga emblem na yan, ibinibigay sa atin yung identity that we are all sons and daughter of mighty God because of Jesus. Ayun yung kahalagahan nito. Kaya nga, ginagawa natin. That's why we celebrate it. At meron nga tayong regular na pagtanggap ng mga emblem na ito. Na ang church is defined by grace, not by ethic lists, not by status, or performance. Kasi ito yung ginagawa ng mga teachers of the law noon. Ito yung ginagawa ng mga Pharisees, ng mga high priests. Pinapahirapan, makapasok ang mga tao doon sa templo upang doon makita, maramdaman ang Diyos. When it comes to Jesus, the Lord's Supper, lahat tayo ay binuhusan ng biyaya ng Diyos. Dahil lahat tayo kapos sa standard ng Diyos. It's not about the ethics or the standard of man, but the standard of God. For all have sinned and fall short of the glory of God. Sabi sa Romans 3:23, kahit anong buti ko, kahit anong talino ko, kahit anong meron ako, hindi aabot sa standard ng Diyos. I need the grace of God through the emblem para maalala ko si Kristo, tao, nagkatawang Diyos, nagkatawang tao para mamatay sa akin. Hindi nakakaligtas yung tinapay at sarawa, hindi nakakaligtas. Ginagawa natin para alalahanin. Alalahanin. Okay? We must turn communion into a culture of holy examination. Ano ba sinasabi sa Colossians, 1 Chronicles 11:28? Di ba sabi doon, siya sa atin ang taong kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Yun ang sinasabi doon. We need to what? Habang hawak natin ang mga emblem na ito, Lord, patawarin mo ako. Hindi ako karapat-dapat. Ginawa mong karapat-dapat dahil sa iyong dugo at katawan na nabayubay sa krus. Yun eh. Hindi lang basta natin inaalala yung greatest sacrifice ni Jesus sa krus. Alalahanin din natin yung ating mga kasalanang ginawa. Alalahanin din natin yung mga alitan na kailangan magkaroon ng reconciliation because Jesus took the form of man para i-reconcile tayo muli sa kanyang ama. Dahil naputol dahil sa kasalanan. Kailangan niyang magkatawang tao para magkaroon ng reconciliation, makabalik tayo sa ating relationship sa ating amang nasa langit. Kaya ngayon, madalas kong illustration ganito. Kung ako ay isang makapangyarihang tao at si Master gawin kong lamok, Master, payag ka? Gawin kitang lamok? Sinong papayag? Gagawin kong lamok? O tapos, hayaan kita, pumatong ka rito sa braso ko, sipsipin mo yung dugo. At pag nakita ko, na busog ka na hindi ka na makalipad, patay ka. Pagtingin ko gano'n, kahit dugo ko'y nakita ko, tuwan-tuwa ako kasi napatay kita. Nakakatawa, di ba? Tao, naging lamok. Pero yan ang tamang description na pwedeng gawin natin sa Panginoong Diyos. Creator God, naging tao para i-reject, para kutsain, magdala ng krus, lagyan ng koronang tinik, ipako ang mga kakamay at paa, hindi pa nagkasya, tinusok pa yung tagiliran. At nung nagsabi, nauuhaw ako, anong binigay? Alak na halos
suka na sa asim, at nang ibinigay na iyong alak, nilagay sa sponge, nilagay sa kanyang bibig, ang sabi ng Panginoon, it is finished. Tapos na. Ligtas ka na. Mahal kita. Sana ganun ang pagka-take natin. Habang hawak natin ang emblem, hindi ako karapat-dapat, naging karapat-dapat dahil sa pagmamahal ni Kristo. Kung ang Diyos gumawa ng paraan, ipadala kanya nag-iisang anak para tayo magkaroon ng reconciliation, bakit kailangan natin magpatigasan ng puso para hindi tayo magkapatawaran? Bakit kailangan natin na mag-usap-usap, magkampihan para lang sa mga issue na kaya namang i-resolve? Because of pride? Because of ego? Dahil tama ako, mali kayo? O tama kayo, mali ako? Si Jesus hindi tinignan ng ganun eh. Diyos siya eh. Walang kasalanan. Pero kailangan sumunod sa kanyang Ama para ang lahat tayo ay magkaroon ng blessed hope. Ang kagandahan pa nito, merong assurance of forgiveness. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us. Hindi yung pambobola. Kung nagkasala man sa iyo, siya'y, pwedeng nambobola yun. Maglasang napakayo ko. Di ba? Kung may ginawang kalokohan, pag tao pwedeng pambobola, pero salita ng Diyos ito. You need to confess. Tagapin ang kapatawaran at patuloy na mabuhay ng walang shame. Ang pinakamahirap sa lahat, patawarin ang sarili. Tama? Kaya hindi tayo makapag-move on sa ating bilang isang anak ng Diyos. We always qualify ourselves. Hindi naman talaga tayo magiging perfect. Gusto natin maging katulad ni Kristo, pero hindi mangyayari yon in our lifetime. Kasi nga we're living in this broken world. Maraming triggers. But rest assured, always available ang kapatawaran. Always available ang biyaya ng Diyos. Number 2, mga boys naman, 3, 2, 1. Yung covenant means new relationship. Di ba? A community. A family. Marked by grace. May biyaya. May kapatawaran. May pagkakaisa. The very essence of the New Jerusalem Church, New Testament Church. Ang sabi ron, nagkakaisa sila, nagkakasundo sila. That's why manghang-mangha yung mga maraming tao. Ang nangyayari sa kanila, ba't asaya sa sila? Bakit sila nagkakaroon ng katuwa na ganun? And after that, ang sabi ron sa Acts 2:42, and the Lord added to them daily. Kung nag-preach si Peter, may 3,000 ang nakakalala sa Panginoong Yesus. During that time, hindi na mabilang because of that exponential growth na nangyayari dahil sa evident. Very evident na nakikita ng pagkakaisa, nakikita ng pagpapatawad at naroroon lagi ang biyaya ng Diyos. Jeremiah 31:33, this is the covenant I will make with the people of Israel. Pero kagandaan nga nito, hindi lang sa people of Israel, kundi of all nations. Sabi ron,
After that time, declares the Lord, I will put my law into their minds and write it into their hearts. I will be their God and they will be my people. Darating panahon na hindi ko na kailangan isulat pa sa tablet of stone. Sa kanilang mga isip, sa kanilang mga puso, ando doon ako. Lahat sila ay aking mga anak, piniling bayan. Kaya nga, kung tunay ang isang church, ay a New Covenant Church, it is a place na kung saan ang mga offense ay dinedelt quickly. Hindi tinatago. Hindi expose. Hindi para kondinahin, hindi para i-judge, kundi para i-restore yung relationship. Kasi nga church, nakakahiya. Itago na lang natin. No. In every human relationship, there will always be conflict. There will always be tension. And the Bible teaches when it comes to tension and conflict, anong sabi? Puntahan mo ang iyong kapatid kung saan ka nagkasala. Mag-usap kayo, magpatawaran. Kung di kayo magkasundo kayo na kumuha kayo ng isang tao na magbibigay sa inyo. At pag hindi kayo nagkasundo, sa buong kongregasyon, doon kayo magsalita. Hindi tinatago. Especially kung tayo ay naniniwala that the new covenant is all about new relationship. Okay? Leaders and members alike must forgive as Christ forgave. We must model yung tinatawag na for you. Broken for you. Poured out for you. The very nature of God's sacrifice. I will pour out my life kay Kuya Michael. Why? Hindi lang ako bilang isang pastor kaibigan, kundi kapamilya ko siya sa ating Panginoong Yesus. I will pour out my life kay Maki. Hindi bilang isang pastor kaibigan, kundi dahil sa isang pamilya kami kay Kristo. Yun ang sinasabing New Covenant. That should be happen in the modern church today, na kung saan nangyayari sa panahon ng New Testament church. And then next is the New Covenant calls us to a servant-oriented, not status-driven church culture. No? It's all about new remembrance. Ang bagong tipan ay nagtatawag sa atin sa isang simbahan na nakatuon sa paglilingkod, hindi sa katayuan, hindi sa status, no? Kundi sa isang bagong kultura na kung saan ang lahat ay nagkakaisa. Ang sabi ron, we must focus on Jesus' command, do this in remembrance of me. Gagawin mo to para sa akin, hindi para sa iyo. Kasi kung para sa iyo, hindi mo magagawa. Hindi natin magagawa ang maglingkod. Hindi natin magagawa ang magpatawad. Hindi natin magagawa ang magkaisa. That's why Jesus always reminded us to the Lord's Supper, do this in remembrance of me. Kung ako Diyos nagkatawang tao, na imposible, bakit napakahirap gawin ito? The New Covenant community rejects status seeking and builds structure na kung saan may service, may humility, mayroong pastoral care, especially doon sa mga weak. And lahat tayo ay mare-reward. Kaya nga, in Acts, sabi ron, they were one accord in apostles' teaching, in fellowship, in prayer, and in breaking of bread. Nagkakaisa sila ron. Paano sila ni-reward ng Panginoon? Ni-reward sila
sa pamamagitan ng mga kakilala nila, kamag-anak nila, mga kaklase nila, mga kaopisina nila na patuloy na dumadagsak kung nasaan sila kasi nga nakikita, nararamdaman, naririnig si Kristo sa mga buhay ng bawat taong ito. We as pastors, the elders, the leaders, are to lead in the way Jesus served, not controlling, but to be pioneering in service, to model, to mentor, and for the protective care. Why? Sila yung binigyan ng responsibility to take care of those alien, for those widow na neglected, for those mga anak na naulila. Kasi hindi naman lahat pasasayang tao. Magaganda yung estado panahon na yun Di ba? Pero yung mga authorities, yung mga may responsibility, sila nagpapakita ng pagsiserve. That's why sabi ng mga apostles, nagkakagulo kasi may nare-neglect, may hindi napapakain, may mga hindi nabibigyan ng tamang rasyon, no? Sabi nila pumili ng 7 magtutulong sa kanila para lahat ay accounted. Kasi sabi ng mga apostles, we will focus on prayer. Kaya ang mga diakonos, o yung tinatawag natin, diakono, sila yung tumutulong doon sa elder, doon sa mga apostol noon, para lahat ng ando doon sa kanilang gawain ay hindi ma-neglect. Okay? Pioneering service, nagme-mentor at nagkakaroon ng pag-aalaga. So ano yung pinapagawa sa atin ngayon mga kapatid? Para sa bawat isa sa atin na tumanggap kay Kristo, naniwala na si Kristo namatay sa krus and after 3 days ay muling nabuhay, patuloy tayo to renew our commitment to live in the light of a new covenant. Ano yung new covenant? New sacrifice? Di po ba? New relationship and new remembrance. We need to live in the light of a new covenant. We will enter into a covenant relationship with the Lord and covenant relationship with one another. That's why marriage is a covenant relationship. Kaya nga, anong ginawa ni Kristo? Ano yung kanyang example? He is the groom and the church is His bride. Kaya may asawa si Kristo. Sino yung asawa ni Kristo? The church. The church. Kaya ang marriage, very important. Yun mismo ang ginamit na metaphor ni Christ sa kanyang pagmamahal sa kanyang iglesia. Kaya ang mga asawang lalaki, mahalin ang asawang mga babae. Hindi dahil sila perfect, hindi dahil sila masunurin, kundi walang qualification na sinabi, mahalin ang asawang babae. At ang mga babae, anong sabi? Magpasakop sa asawang. The church should submit to Christ, not to anyone else. Para nang sa ganon, yung mga wala pa sa ating Panginoong Hesus, magkaroon sila ng pagtitiwala. Hindi lang sa dugo ni Kristo na nakapagpapatawad, kundi kay Christ mismo. Sa mga hindi pa totally sold out, sa kanang standing before our Lord Jesus, kailangan makita sa atin itong covenant na ito na bago. And the Lord added to them daily. Tayo po tayong lahat.
May this message bring hope, bring light, bring encouragement sa bawat isa sa atin. That we're all living in this new covenant at patuloy natin alalahanin ang pag-ibig na ito ng ating Panginoon sa pamamagitan. Mamaya, as we celebrate communion, we need to confess, we need to have this reconciliation, and accept God's forgiveness. Walang magic. Walang magic. Walang strategy makakapagpatalo sa new covenant. It's all on our submission. Lord, patuloy mo kaming imbitahan sa iyong banal na hapunan. Hindi para lang maging isang ritual na ginagawa namin every Sunday, kundi isang paggunita. Hindi lang na iyong kamatayan, hindi lang na iyong pagkabuhay na muli, kundi Panginoon, pagpasok sa isang covenant relationship na kami ay magkakasala pero ikaw ang tapat na Diyos na patuloy na magpapatawad sa amin sa aming mga pagkakasala kung kami ay hingi sa iyo ng kapatawaran. Lord, turuan mo kami magpatawad. Lord, gamitin mo kami to be a bridge for a reconciliation. Huwag mong hayaan, Panginoon, ng mga usok, ang mga apoy, ay patuloy na buhusan ng balde ng gasolina. Lord, gamitin namin yung balde ng tubig to diffuse whatever, O God, ng mga apoy na patuloy na magiging dahilan ng malaking sunog. Dakilang Diyos na malapit kami sa iyo, pagkaisahin mo kami, Panginoon. Pagkaisahin mo kami. May we have this mind of Jesus in us. May we have this heart of Jesus in us, O God, that we can accept one another's weakness, that we can forgive one another's fault, that we can accept everyone without controlling, without prejudices. Lord, patawarin mo po kami. Patawarin mo kami. Huwag mong hayaan mapunta sa ways ang iyong dakilang pag-ibig doon sa krus. Marami pong salamat sa iyong mga salita. Marami pong salamat aming Diyos sa pagpasok sa isang bagong tipan ng sacrifice, a new covenant of relationship, and a new covenant of remembrance. Lord Jesus, it's all about you. It's not about us. Mahal ka namin, aming Jesus. Ang lahat ng ito ay aming tinataas sa King of Kings, sa Lord of Lords, sa Prince of Peace, our King Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.